Basketball update, usapang PBA. So, unang topic natin ay tungkol dito kay L.A. Tenorio. So, nung nakarang video natin ay siya yung ating pinag-usapan. At ikalawa ay itong si Jamie Malonzo na susunod na Filipino basketball player na maglalaro sa overseas sa Japan B-League. So, additional to sa mga player na maglalaro sa Japan B-League. So, dapat na bang mag-worry itong PBA dahil sa lumalaking yung mga players na dumadami na pumapasok na at naglalaro na sa overseas. So, dapat bang mag-worry itong PBA? So, unahin natin itong kay L.A. Tenorio kung saan ay kumpirmado na siya ang bagong coach ng Magnolia Hotshots at papalitan niya itong si Coach Chito Victolero. Habang itong si Jason Webb na previously assistant coach ng Magnolia ay papalitan niya ang magre-retiro na si Mr. Rene Pardo. So si L.A. Tenorio ang bagong coach ng Magnolia. So pinag-usapan yan ng mga ilang araw ng mga basketball fans at mga analysis tungkol dito sa pagpili ng SMC dito kay L.A. Tenorio para maging head coach ng Magnolia. So, samot-saring reaction ng mga fans, lalo na yung mga fans ng Magnolia. So, yung mga Hinebra fans ay masaya sa direksyon ng career ni L.A. Tenorio. So, okay lang sa kanila na itong si L.A. Tenorio ang magiging coach ng kanilang rival na Magnolia. Pero itong mga Magnolia fans ay hating-ati sa tungkol dito kay L.A. Tenorio na bilang head coach ng Magnolia. Merong pabor, meron ding hindi. At meron ding nag-aalangan pa, dahil alam naman natin itong si L.A. Tenorio ay tumagal yan. Halos majority sa kanyang career ay sa Hinebra. So, pumasok si LA mga 2006. So, 2006. Then, unang team niya, San Miguel, mga 3 conference ata si LA Tenorio. Tapos, na-trade siya sa Alaska, kung saan yung unang mentor niya sa Alaska, itong si Coach Tim Con. So, yung unang mentor. After that, iniwan ni Coach Tim yung Alaska. Then, ito naman si L.A. Tenorio ay na-trade papuntang Hinebra. So, mula 2011 until now, until 2025, ay si L.A. Tenorio ay naglaro majority sa Barangay Hinebra. So, noong mga 2015, ay napunta si Coach Tim sa Hinebra at nag-reunite sila with L.A. Tenorio. So, yon yung history dito kay L.A. Tenorio bilang player. So, hating-hati, sinasabi kong hating-hati itong mga fans ng Magnolia. So, yung mga hindi, sabi nila, dapat sana si Johnny A yung naging coach. Meron din nagsasuggest na itong si Coach Ryan. Si Coach Ryan, malabo yan, na maging coach uli ng Magnolia dahil parang may posisyon na siya, doon sa MVP company. Itong si Johnny Abarientos, ewan ko kung bakit hindi napili, itong si Johnny A. Baka posible yan na malipat itong si Johnny A dyan sa Hinebra dahil alam naman natin yung pamangkin niya, itong si RJ Abarientos ay nasa Hinebra at pwede niyang i-mentor, pwede niyang i-guide itong si yung pamangkin niya, si Arja Barrientos. So, posibleng ilipat siya dyan sa Hinebra as assistant coach. So, ang abangan natin kung sino ang magiging parte ng coaching staff dahil itong si LA na ang bagong head coach ng Mags. So, malalaman natin kung sino yung kanyang mga assistant coach at yung mga i-retain niya. So, ipapasok niya kaya yung mga Hinebra boys,
Pwede diyan si Jody Vance. Tapos siguro magdadagdag siya ng mga dating Pure Foods, no? Pwedeng pasok diyan si Paul Artadi na maingay ngayon, no? Sa social media. Pwede rin si James Yap, pwede rin si Pingris, pwede rin si PJ Simon. So, depende na yan kay LA kung sino yung ipapasok niya magiging parte ng kanyang coaching staff. So, ang alam lang natin na itong si Jason Webb ay magiging team governor na. So, malaki na yung posisyon ni Jason Webb kasi yung team governor, siya yung magre-represent ng team sa PBA board. So, boboto siya kung may mga gustong i-implement yung PBA. So, itong si Jason Webb as team governor ay magiging parte ng PBA board. Isa pang pag-uusapan natin ay itong si Jamie Malonzo. So, bad news, no? Bad news ito para sa mga Ginebra fans dahil itong si Malonzo ay maglalaro na sa Japan B-League. Sa anong team ito? Sa Kyoto, no? Kyoto. Jamie Malonzo has signed with Kyoto in the Japan B-League. So ito guys, si Malonzo. So yan, post ito ni Navin, no? At itong si Jamie Malonzo ay of course, Ginebra yan. At ang alam ko malulungkot na naman yung mga fans ng Barangay Ginebra. So nung mga nakarang linggo ay itong sa Magnolia, itong si Navarro ay ang alam ko maglalaro na rin overseas at hindi ko pa alam kung itong si Malonzo, no, susunod na rin. Kung hindi, good news din sa Magnolia kasi mariretain nila mananatili pa rin itong si Lucero. So tingnan natin. So itong si Malonzo ay dadagdag sa mga Filipino players na maglalaro sa overseas, sa mga kapitbahay natin sa Asia. Gagaya ng Japan B-League. So ang tanong dyan ay dapat na ba mag-worried itong PBA at sino-sino ba yung makikinabang dito sa paglipat ng mga Pinoy Cagers sa abroad, no? Maglalaro sa other leagues abroad. So dito naman sa Ginebra, sa PBA ay hindi naman malaking kawalan itong si Jamie Malonzo sa PBA, lalo na sa Ginebra. At yung Ginebra, marami pang mga players na pwede pang ipalit, no? Dito kay Jamie Malonzo. So makikinabang dito yung mga katulad nila Jason David, sinasabi ko sino pa ba yung mga players na sila Aljon Mariano. So yun, pwede nang magagamit ni Coach Tingkon. Kasi itong si Jamie Malonzo galing to Northport, na drop ito ng Northport at na-trade ito, no, sa Barangay Nebra kapalit ni at napunta si Arvin Tolentino sa Northport. So doon sa Northport, nag-average si Malonzo ng 20 to 10, 20 points and 10 rebounds a game. Pero pagdating niya sa Ginebra ay medyo bumaba na yung kanyang average. Siguro masasabi natin yung injury, yung dahilan. Except na yun yung injury niya kasi talagang nakaka-apekto na yun, no, sa kanyang pagbaba ng kanyang average sa Ginebra, sa pagpasok niya sa Ginebra. Tapos loaded pa yung lineup nila at maraming contributor. Di tulad dyan sa Northport na talagang dalawa player nagdadala dyan. Halimbawa si Robert Bolick at saka si Malonzo. So parang nakikita ko itong sa trade na yon ay mas nanalo pa itong si Arvin Tolentino. By the way, si Arvin Tolentino naglalaro na rin sa overseas. So additional, no? Additional player at malaking isa pang kawalan sa PBA na isa pang PBA star maglalaro na rin, no, sa other league sa Asia. So itong si Jamie Malonzo maglalaro sa Japan.
B-League. At let's see kung ano ang gagawin ng Barangay Nebra, lalo na wala na itong si Malonzo. So sino makikinabang? So sino makikinabang sa mga players na naglalaro overseas? Of course, ang makikinabang dyan ay yung Gilas Pilipinas. Siyempre, kasi itong mga players na ito, kasi naglalaro na ito sa overseas, sa Japan man o sa Korea. At ang advantage dyan ay makakalaban nila, hindi Pinoy, no? Kasi dito sa PBA, Pinoy talaga yung kalaban nila. Pero sa ibang bansa, ibang nasyon na at ibang culture. Kasi dito sa Pilipinas, ang style ng basketball dito is physical. Physical at saka very emotional talaga, no? At very intense. Dito sa ibang bansa, iba-iba din yung estilo nila. So, pwede nilang ma-share, no? At pwedeng maaari nilang gamitin, no? Sa in the future tournament. Kaya itong Gilas Pilipinas ang makikinabang dito sa mga players, no? Na sa mga Filipino basketball players na naglalaro abroad. At dapat naman mag-worry itong PBA. Dapat naman mag-worry tayong mga PBA fans. So sa tingin ko, hindi dapat mag-worry itong PBA. Sabi naman PBA, okay lang sa kanila na maglalaro yung mga PBA players unless na dapat at tapos na yung kontrata nila, no? At pumayag yung mga mother teams nila na maglaro sila overseas, kasi dapat hindi dapat mag-worry, hindi, no? Hindi dapat mag-worry dahil marami pa namang mga Filipino basketball players na pwedeng ipampalit, no, sa mga star players na nawala at naglaro sa abroad. So marami pa tayong mga Filipino talents na pwede pang maglaro sa PBA. So yan yung great opportunity dyan. At ikalawa, itong PBA, dahil 50 years na ito, in the next 50 years, magiging globally na itong PBA. So depende yan sa magiging susunod na commissioner kung talagang pro competition siya, pro global, at saka pro progressive, at saka talagang gusto niya ng competition, at talagang isusulong niya yung maging number one sa Asia itong PBA, kasi yung PBA is the second oldest, ang alam ko, second oldest professional basketball league in the world. Unad pa dyan yung NBA. So, at oldest basketball league in Asia. At itinuturing pa tayong NBA in Asia dahil mostly sa mga rules ng PBA ay galing sa NBA. Yung kagaya ng 12 minutes sa apat na quarters, may 12 minutes. Sa isang game, mayroong mga 48 minutes. Unlike sa ibang professional leagues na tig 10 minutes at 40 minutes yung game, no? At tapos sa finals, no? Sa conference semifinals at sa finals ay umaabot ng best of 7 series. Ewan ko lang yung ibang liga. Siguro mga best of 3, no? Best of 5. Dito best of 7, no? So kaya yung mga ibang bansa, yung mga kalapit bansa natin sa Asia ay malaking respeto dito sa PBA. Kaya tayo yung dapat sana minintain natin, no, yung pinaka-oldest basketball league in Asia. So yung mga nagsasabi diyan na yung PBA hindi na magtatagal, bulok na yung PBA, pero nagkakamali sila dahil bakit tumagal ng 50 years itong PBA. So yon. So hopefully in the future magiging globally na ang PBA, magiging at makikipag-competition na sa ibang mga basketball league, hindi lang sa Asia kundi sa ibang bansa sa mundo. Of course, number one tayo sa Southeast Asia pagdating sa basketball. So yon. So kung ang pinaka-word ko lang, no, baka dahil sa
marami ng mga basketball superstar, Filipino basketball superstar na maglalaro sa ibang bansa, baka wala ng PBA player ang magre-represent sa ating national team. So, ang pinaka-word ko lang, di dapat mag-word ng PBA. Ang pinaka-word ko lang ay pinakakabahala ko lang, baka wala ng PBA player na maglalaro sa Gilas Pilipinas. Sa ngayon, parang nasa 5 na nasa 5 player ay galing sa overseas, no? Sa ating yung lineup ng Gilas Pilipinas. So sa susunod na video, i-discuss natin yung Gilas Pilipinas, pag-usapan natin. So yun, no? Yan yung pinaka-worry ko. Pero sa PBA, hindi dapat mag-worry dapat. Kasi marami pa tayong mga marereserba na mga basketball talents at may great opportunity, no? Para maglaro sa PBA, no? Mga local player, yung mga UAP player, pag graduate nila, alam naman natin itong UAP ay hotbed ito ng nililigawan to ng mga yung mga basketball league overseas. Example, Korea, Japan, B-League, Taiwan, pati Australia. So, itong PBA, of course, hindi kawalan, no? Yung mga player yung mga superstar na pumasok sa ibang bansa, no? So, marami pang mga talent na pwedeng ipagpalit, ipagpatapat, no? Dito sa mga player na naglalaro sa abroad. So, yun yung opinion ko tungkol dito. So, dapat hindi mag-word na PBA, di dapat tayo hindi tayo magbahala, no? Dito sa nangyayari, yung latest PBA player, itong si JB Malonzo. So, bad news yan sa Ginebra fans. Abangan natin kung ano yung gagawin ng Ginebra at sino yung ipagpalit dito kay JB Malonzo. So, yan yung ating basketball update sa araw na ito.